Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan, at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami, niloob ninyong may ilang matira sa amin, at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin, at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayon may hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya, kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo, at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pari at eskribang si Esdras ang nanguna sa mga tao na bumalik sa lupain ng Israel nung pinayagan silang bumalik. Inorganize ni Esdras ang grupo na sasama sa kanya. Pagdating doon sa lupain, kailangan ng panahon na makapag-settle down sila. Hindi katagalan, nabalitaan ni Esdras na nagkasala na naman ang mga tao. Nakipag-asawahan sila sa mga taga roon at mga tao na galing sa ibang lahi. Pinagbawalan ito ng batas ni Moises upang hindi maakit ang mga Israelita na sumamba sa ibang mga Diyos na sinasamba ng ibang lahi at upang hindi sila maakit sa masasamang ugali at gawin nila. Sa harap ng ganitong kasalanan, nagdasal si Esdras. Nagdasal siya na gulag-gulanit ang kanyang damit at lumuhod sa harap ng Panginoon. Sa kanyang dasal, sinabi niya na hiyang-hiya siya sa Panginoon. Noon pa man nagkasala na ang mga ninuno nila sa Diyos. Hindi sila sumunod sa kanyang mga utos. Kaya nga sila natalo ng kaaway at nabihag at ipinatapon sa iba't ibang lupain. Ngayon, nagkakasala na naman sila. Sa kagandahang loob ng Diyos, pinukaw niya ang kalooban ng hari ng mga Persyano upang hayaan silang makabalik sa kanilang lupain. May pagkakataon na makaalis sila sa pagkaalipin sa ibang bansa. Maari na nilang uling itayo ang kaniyang templo at manirahan sa lupain ng Huda at sa Jerusalem. Ito'y ginawa ng Diyos kahit na sila ay nagkasala. Maganda ang dasal ni Esdras. Kinilala niya na ang kanilang pagkatapon sa ibang bansa ay dahil sa kanilang kasalanan. Hindi niya sinisi ang Diyos sa masasamang nangyari sa kanila kasi ito ay kagagawan din nila mismo.
Hindi malupit ang Diyos sa kanila. Sila ang naging pabaya. Ang maayos na kalagayan naman nila na sila ay makabalik sa kanilang pain dahil din sa kagandahan ng loob ng Diyos sa kanila at hindi dahil sa kanilang kabutihan o kagalingan. Kakaiba ang pananaw na ito na madalas mangyari sa atin. Madalas kapag may masamang nangyayari, sinisisi natin ang Diyos. Nagtatampo pa nga tayo sa Kanya. Kung may mabuting mangyari naman, ito'y minamayabang natin na parang ito'y dahil sa ating kabutihan at kagalingan. Hindi natin nakikilala na madalas hindi natin deserve ang kabutihan ito, na ito'y regalo ng kabaitan ng Diyos. Sana matuto tayo sa dasal ni Esdras. Matutong aminin ang ating kasalanan at matutong kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Patawad o Diyos sa aming mga pagkukulang at sa mga pagkukulang ng aming mga leaders ng aming bayan at ng aming mga ninuno. Makatarungan ka sa pagpaparusa sa amin. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa amin na hindi naman namin ito deserve. Napakadakila ng kabutihan mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.